Ito ho ang ating dapat maging motivation at ito ang dapat nating maging aim sa ating buhay. Isa sa maging goal, aim natin. Na lahat ng sa buhay natin ay maging aim natin ito for the love of His honor. Maybe iba sa inyo ay naka-attend 3 Sundays ago at ito ho ay nasimulan ko yung part 1. Of course, nais kong magkaroon ng quick review. Ito ho'y sinare ko noon na we can honor God by following or obeying His complete instructions. Example ho natin, si Moses at that time, binigyan siya ng instruction ng Lord. Sabi ng Lord sa kanya, speak to the rock. Alala niyo yun? So, ang ginawa ni Moses, imbis na magsalita siya tungkol sa bato para lumabas yung tubig, ang ginawa ni Moses, pinalo niya. So, ang instruction ng Lord sa kanya, speak. Pero ang ginawa ni Moses, pinalo niya. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses. So, sa inis ni Moses sa mga tao, dahil yung mga tao ay complain, walang tubig, taas ang kuryente, taas ang bilihin. Si Moses, pinalo niya ng 2 beses. Ayun. Sabi ng Lord sa kanya, Moses, sabi niya, makikita mo lang, yung promise lang, pero hindi ka makakapasok. So, yun yung resulta ng ginawa ni Moses. Sabi niya, you did not honor me. Sabi niya, hindi mo ko in-honor sa harapan ng mga Israelites. Bakit? Kasi hindi sinunod ni Moses yung complete instruction ng Lord sa kanya. Ngayon, inayos ko kong ituloy ang ating pag-aaral for the love of His honor. Part 2. So if you have your Bible, please open with me in Malachi chapter 1. Familiar ang ating ang book of Malachi, di ba? Di ba, lalo na sa tithes and offering. Familiar sa atin itong book ito. Malachi chapter 1. Nasabi ng NIV translation, verse 6, a son honors his father, and a servant honors his master. If I am the father, where is the honor due me? Dito pa lang makikita na natin na hinahanap ng Diyos yung honor sa Kanya. And He demands honor sa Kanyang mga tao, sa Kanyang bayan. And where is the honor due me? Nasaan yung honor para sa akin? If I am the master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty, it is you, O priest, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? At in this verse, ang nais na Diyos ay ibigay yung honor para sa Kanya. Bakit? Kasi He is God. Amen? Siya ay Diyos. Karapat-dapat lang na ibigay sa Kanya yung paggala. Karapat-dapat lang na ibigay sa Kanya yung respeto. Dapat naman na ibigay yung kanyang yung honor para sa kanya. He is God. And hindi lamang siya ay Ama, hindi siya ay Diyos. Tandaan mo natin. Okay? Now, in Leviticus chapter 10, Leviticus 10, verse 3, and Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke, saying, NIV translation, this is what the Lord spoke of when He said, among those who approach me, yun, ang ginagawa natin ngayon, we-approach ka. O ba? Tayo naman natin sa Diyos. Among those who approach me, I will show myself holy. So, nare-reveal ng Lord sa Kanya na tungkol sa Kanyang sarili, He is holy. I will show myself holy in the sight of all people, and I will, the people, I will be honored. So, dito pa lang ho, ang Lord nagdidemand siya ng honor. Sino po sa atin ang may mga nagtatrabaho sa mga kumpanya? May mga trabaho dito. Sige po, pwede po ba malaman? Yan. Maramihan po sa atin dito ay nagtatrabaho. Diba? Sino sa atin yung mayroong mga boss? Diba? So yung mga boss, diba?
dinidemand nila honor. Kung tayo ay hindi natin naibigay yung respect para sa ating mga boss, ano kaya ang mararamdaman ng boss natin? Ano kaya ang mangyayari? Hello? How much more our God? Diba? Dinidemand niya yung honor, yung respect. That's why ang motivation o ang aim ng ating mga puso ay lahat ng dapat natin gawin is for the love of His honor. Hello? Mamaya kung magkakaroon tayo ng self-evaluation, ano lang, evaluation lang, personal na evaluation natin. Gawin po natin ito without condemnation. Mamaya ko. Alright, so unang-unang hinahanap ng Diyos. Ate, sige, baba mo. No, sige, down mo pa hanggang sa definition. Sige, down. Mamaya na yan. Yan, okay. Honor. Ayan ang kahulugan ng honor. Value. Worship. The word worship, yan ho pinagmula ng salitang worship. We came here to worship God. Hello? Naparito tayo para ibigay yung para sa Kanya. Yung word, yung value na para sa ating Diyos. He is God. Another definition ng honor is show respect. That's why sabi ng Apostle Paul, sa mga Kristiyano, honor one another. Honor one another. Huwag natin tatanggalin yung respeto sa bawat isa. Bakit? Kasi ang respeto ang tinatawag po natin, yan ang pinaka treasured possession ng isang tao. Hello, yung respeto. Hello? Amen? Ano man hong antas na tao yan, ano man ang kanyang estado, ang pinaka tawag natin, ang pinaka-valuable sa tao na yun ay yung respect. Hello? Kaya bilang paalala sa atin, ang sabi ng Apostle Paul, respect one another, honor one another. Hello? Amen? Bakit? Kasi ang Diyos in-honor tayo. Pinahalagahan tayo ng Diyos, nirespeto niya tayo. Hello? Hello? Yes. Alam niyo, ang pag-ibig ng Diyos, wala akong itinatangi, hindi mo tinignan ng Diyos yung ating kalagayan, estado natin. Hello? Hindi niya pinili kung tayo may pinag-aralan o walang pinag-aralan. Hindi niya pinili kung tayo mayaman o mahirap. Hindi niya pinili kung maganda suot namin o hindi maganda suot namin. Wala akong itinatangi ang pag-ibig ng Diyos. Hello? Hello? Bawat isa sa atin ay pinahalagahan ng Diyos. Mahalaga ang bawat isa sa atin sa Kanyang harapan. Hello? Pwede mo ba tingnan ninyo yung katabi ninyo? Sabihin mo, ikaw ay mahalaga. Huwag mo natin kakalimutan yan. Bawat isa sa atin tayo mahalaga. Amen? Amen? So may halaga pala tayo. Yung mundo, well, mundo yun eh. Titignan tayo sa pamamagitan ng kung ano yung ating kalagayan. Hindi tayo pahalaga ng mundo. Walang pakialam ang mundo sa atin. Hello? Pero ang Diyos may pakialam sa atin. Pinapahalagahan tayo ng Diyos. Hello? Amen? So, another meaning ng honor is reverence to acknowledge. Yung kinikilala, pagkilala, nire-recognize. So every time na tayo ay malapit sa presensya ng Diyos, dapat natin i-recognize yung kanyang presensya. Dapat natin i-recognize ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Ang dugo ng ating Panginoon. Lalong-lalo na. Ang Holy Spirit, kailangan natin i-acknowledge sa bawat pagtitipon natin. Amen? Huwag mo natin kakalimutan yan. Bakit? Kung napapansin ninyo, yung simula ng ating service ay, praise and worship. Anong kahalagahan ng praise and worship? Hello? Anong kahalagahan? Bakit ang simula ng service, bakit hindi tayo magsimula sa tithes and offering? Hello? Paano kaya kung magsimula tayo tithes and offering? Siguro, di ba? Baka mamaya, ano ba yun?